Wancheng, ang opisina na ito ang taas ng klase. Ang ganda ng trato ni Helen sa sayo. Wala siyang magawa. Gusto lang talaga ni Lenzo ibigay ang pinakamahusay sa akin. Ang posisyon na ito, balang araw ay akin na. Tama, Wancheng. Narinig kong nawala si Wenshi hanggang nabaliw si Helen sa paghahanap sa kanya. Anong sabi mo? Nawala si Wenshi? Magaling. Talagang pabor sa akin ang langit. 5 taon kong pinamahalaan ang kumpanya para sa kanya. Hindi ba para sa sandaling ito kapag nakuha na ang cooperation sa pagitan ng Wen Group at NY? At halos nailipat na ang shares. Helenzo, isa lang siyang stepping stone para sa akin para umakyat sa mataas na posisyon. At narinig ko, hindi na niya pinapansin ang kumpanya. Abala lang sa paghanap sa kanya. Huwag kang makinig sa chismis. Ginagawa lang ni Lenzo para sa board ng insura. Ang pinakamalaga sa kanya ay ang cooperation ko sa NY. Hindi magtatagal, ako na magiging lehete mong Mrs. He. O hindi, ang Wen Group. Ako na ang magmamay-ari. So, Wanching, ang posisyon ng Mrs. He ay para lang kay Wenshi. Walang iba, kay Wenshi lamang. Mr. He, alis na po ako. Uulitin ko, ang posisyon ng Mrs. He ay para lang kay Wenshi. Lenzo, napatakot mo ako. Kakausap ko lang ang kaibigan ko. Nagbibiro lang kami. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magsasalita ng palabas. Nagbibiro lang. Eh ang mga ito, biro lang din mga ito? Lenzo, asawa ko. Pakinggan mo ako. Siguradong peke ang mga larawan na ito. Tiyak na pinagkumain lang. May taong gustong patagilidin ako at siraan ang relasyon natin. Siguro si Wenchi ang may gawa. So, Wanching, ang kapal ng mukha mo. Wala namang alam si Wenshi. Pinanghas ko na siyang mawalan ng kakayahang maging ina para lang makapagpahinga ka ng payapa. Ano? Hindi ka pa rin kontento? Binabalak mo pa rin pahirapan siya? Gusto mo ba siyang tuloy yung sirain? At ako naman. Helenzo, 5 taon na. Araw-araw akong parang daga sa kanal. Tinitinan kayong dalawa ni Wenchi sa labas. Nakikita ko rin, lahat ng tao ay bumabati sa inyo ng mahabang pagsasama. Ang mali niya, hinarangan niya lang ang daan ko. Ako lang ang legal mong asawa. Ako ang kasama mo sa pagtatrabaho. Bakit siya ang nakikinabang sa lahat? Bakit ako ang kailangan mamuhay sa dilim? Bakit? Binigyan na kita ng pinakamahalagang titulo. Nakakadismaya ka talaga. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang kontrata ng diborsyo. Kayo mo bang iwan ako para kay Wenshi? Sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya sa likod ng eksena. Ilang taon na nakaraan. Sinusumpa ako ng ilan na ako raw isang mistress mo, Helenzo. Hindi ba sapat ang pagtitiis ko? Si Wenshi ay nawawala lang ngayon. At gusto mo kong iwan dahil sa kanya? Wala itong kinalaman kay Wenshi. Ako ang nagkamali sa iyo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kompensasyon. Pera? Bahay ba? Kompensasyon? Lahat ng kahiyan na tiniis ko? Mga luhong pumatak? Paano mo ito mababayaran? Paano mababayaran ha? Sa pera mo ba? Mababayaran ba ng pera ang lahat na nawala sa akin? Tama na! So, Wanching, kailan ka naging katulad ni Wenshi? Palaaway at walang basihan. Pinapayo ko lang. Itigil mo na. Wala away ako? Naiibig ka na ba sa kanya? Nagbago na bang puso mo? So, Wanching! Baliw ka na! Tama. Baliw ako. Pinabaliw mo ako! 5 taon na nakalipas. Sinasabi mo pagkatapos makuha mo ang shares ng Wen Group. Ngayon, kitang-kita ko na. Malapit nang maging magtagumpay ang lahat. At gusto mo kong alisin sa daan? Ano ba ako sa'yo? Isa lang bang piraso sa laro na gamit at tinatapon? Sasabihin ko sa'yo, wala ka ng pagkakataon! Helenzo, sasabihin ko sa'yo, wala ka ng pagkakataon! Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Gawin mo. Gawin mo sa akin tulad ng kay Wenshi. 99 na palo. Ginawa mo mismo. Dugo ang napunta sa sahig. At tinatawag ka pa niyang... Lenzo. Huwag mo nang sabihin pa! Naloko rin ako ng mga panililang mo. Oo. At ano ngayon? Iniisip na niya na ikaw yun. Gusto mo mag-divorce? O sige, ibigay mo ang shares mo sa Wen Group. Bibigyan mo ako ng 25%. Kung hindi, ihahayag ko ang peking kasal at lahat na nangyari sa inyo. Sa kanya, tayong dalawa. At tuluyan ng matatapos. 25%? Gusto mo bang kontrolin ang kumpanya? Magkalipas na 1 buwan, maaari kang makakuha ulit ng 10% ng shares. Anong kinatatakutan mo? Sino ba talagang may kontrol sa kumpanya? Sino ang nagmamahala? Binabantaan mo ba ako? So, Wanching, napakabata mo pa. Kung hindi mo kayang manatili, gamitin mo ang buhay mo para bayaran mo ang kasalanan kay Wenshi. Para bayaran mo ang kasalanan kay Wenshi!
Elenzo, dahil kay Wensi, ganyan mo ko sinaktan. Talaga nga, isa kang walang pusong lalaki. Hindi pwede. Hindi pa hawak ang kumpanya at shares. Hindi ko pa siya pwede galitin. Lenzo, mali ako. Takot lang talaga ako baka mahalin mo si Wensi. Sobrang mahal kita. Kaya nawalan ako ng kontrol. At nasaktan siya. Lenzo, papatawarin mo ba ako? Babalik tayo sa dati. Hawakan natin ang mahigpit ang Wen Group. At labanan siya. Kung ganito ang naiisip mo, mas mabuti. Lenzo, matagal ka nang hindi dumalaw sa akin. Hindi mo ba ako namimiss? Si Wanching ay laging maayos. Pagkatapos nito, hindi na siya gaya ni Wensi. Magpapakairita. Lalaki, hindi mawawalang masamang ugali. Lenzo, mula ngayon, susunod na lang ako sa'yo. Patawarin mo na ako, sige na. Sa pagkakataong ito, palampasin na lang natin. Kung nahanap natin si Wensi, patatahanin na lang natin siya. Hindi na mauulit. Wensi, bumalik na sila Helen Su at Su Wanching sa inyo. Sa inyong bahay bilang mag-asawa. Mukhang nagkamali ako. Sobrang mataas ang inasahan ko sa kanyang pagpapahalaga sa akin. Mag-ingat ka sa hakbang. Huwag kang sisilip. Ano yan? Ano ba ito? Palihim-lihim pa. Sige. Nagustuhan mo ba? Lenzo, Wensi, mula ngayon, ito na ang ating bahay. Ang ating bahay. Wensi, nandito ako. matagal na akong nasa mundo ng negosyo. Ano-anong bagyo at lalo nang hindi ko pa nakita. Hindi ko pababayaan dahil sa isang lalaki. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Tama. Si Elenzo, may isang buwan na lang bago makuha niya ang lahat ng shares. Kailangan kong pigilan siya agad para mabawi ang kumpanya para rin sa aking mga magulang na nasa kabilang buhay na namayapa na. Tutulungan kita. Pero bago yun, kailangan mo munang magpa-check up sa hospital. Kailangan ayusin ang katawan mo bago labanan sila. Hindi ba? O sige, susunod ako. Tandaan, lagyan ng gamot. Huwag mabasa. Ano yun? Pumunta ka muna sa maliit na hardin at hintayin ako. May tatawagan lang ako. O sige. Mr. He, may balita. Nang asawa niyo ay nasa ospital. Dalhin niyo ako doon. Ang likod na yun. Wensi! Wensi, sa wakas nahanap na din kita. Ang likod na yun. Wensi! Wensi! Sa wakas nahanap na din kita. Sino ka? Pasensya na, nagkamali lang kami ng tao. Hindi siya si Wensi. Ano bang nangyayari? Saan ka ba talaga napunta? Pasensya na Mr. He. Siguro dahil sa ang likod ay halos kapareho. Kaya nagkamali ang nagulat. Wensi. Mr. He. Siguro mali ang narinig ko. Bakit siya nandito? Wensi, sa susunod, hindi mo na kailangan tumakas. Nandito ako, hindi mo na kailangan matakot sa kanya. Wanching, kung nandito tayo, hindi ba tayo natatakot na biglang bumalik si Ginong-hee? Kung kaya niyang humanap ng babae, bakit hindi rin ako pwedeng humanap ng lalaki? Bukod pa rito, abala siya ngayon sa paghahanap kay Wensi. Hindi na siya pupunta rito. Sumusunod ka na sa akin na 5 taon. Bakit ka pa rin natatakot? Wanching, hanggat hindi ka natatakot, hindi rin ako natatakot.
Wanjing, ang ganda mo. Pasensya na. Ang numero ng tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Wensi, ang lakas mo na pala. Gusto kong makita hanggang kailan mo kayo hindi umuwi. Ayos lang. May ganitong masunurin naman si Wanjing. Wanjing, hindi marunong pahalagahan ni Mr. He ang mga babae. Matagal na siyang hindi pumunta. Siguro, gutom na gutom ka na, Wanjing. Wanjing! Andito na ako. Sige Nongyi. Kung makikita niya tayong dalawa, baka patingin niya tayo. Wanjing! Wanjing! Dali, sa banyo. Wanjing! Nasa bahay ka ba? Bakit hindi mo ako pinapansin? Baby! Masyadong mataas. Natatakot ako. Hindi ko matalon pababa. Ayos lang. May dumuhan sa ibaba. Hindi ka mamamatay. O sige, gawin mo na. Makinig ka. Talagang hindi ko kaya. O sige na. Mabait ka. Go. Dadagdagan ko na lang ang bayad. Dali. Wanjing? Wanjing, Helenzo, bakit ka nandito? natutulog ka? Sakaling tinawag kita ng maraming beses, hindi mo ba narinig? Lenzo, baka kakain ko lang ng pampatulog. Sobrang lalim na ng tulog ko. Sa wakas, pinuntahan mo rin ako. Miss na kita. Baka ako lang ang sobrang mag-isip. Wanjing, hindi pa ako kumakain. Pwede mo ba akong lutuan ng pansit? Baby, tikman mo. Baby, gagawa pa ako ng kape para sa'yo. Asawa ko! Nakakagulat ka naman. Bakit ngayon ka nang bumalik? Ginawa kong paborito mong pagkain, yung minestrone na may isda. Umupo ka na. Wensi, nasan ka ba talaga? Helenzo, kumakain ng nasa mangkok, iniisip ang nasa palayok. Kapag nailipat ko na ang lahat ng shares at makipag-ugnayan sa NY Group, pagdating ng oras, ikaw naman ang hihingi sa akin. 5 taon na akong wala sa negosyo. Papasabihan kita agad tungkol sa mga pangunahing proyekto ng NY Group para mas madaling simulan mo. Kaya pala generous sa CEO pay. Hindi ka natatakot na mabunyag ko ang mga sikreto. Isang deal lang, milyon ang halaga. Kung gusto mo na ibenta, makakahanap ako ng buyer para sa'yo. Hatian natin ang komisyon. CEO pay. Kaya pala, ganito siya kapag seryoso. Hindi ko makapaniwala. Hinawakan niya ang kamay niya. Ang lambing ni COP sa babae. Siguradong magiging asawa ng hinarap na presidente. Ano nangyari? Pay, isa sa mga empleyado mo. Parang na-misinterpret tayo. Tungkol sa fiancé mo, hindi mo kailangang madaling itanggi. Dahil malapit na ito maging isa sa pinakamalakas mong armas para bawiin ang wine group. Ano bang ibig mong sabihin? Green tea o red tea? Ayoko ng green tea. Helenzo, may malaking balita. Ang CEO ng NY Group, yung misteryosong fiancé, nandito na ngayon sa Taichung. May fiancé na pala si Pei. Ito na ang pagkakataon. Kahit ano man dati si Pei, ngayon may kahinaan na siya.
Kapag nakuha natin ang fiancé niya, ang kooperasyon sa NY, hindi na mahihirapan. Magandang ideya nga. Pero hindi natin alam kung sino siya. Paano natin sisimulan? Gamit ang charity gala bilang dahilan, nagpadala na ako ng invitations sa lahat ng kilalang tao sa Taichung, kasama ng misteryosong fiancé. Natural, makikita rin siya ron. Kapag nakuha ang NY, ang Wen Group, titibay ng parang bundok. Wanching, ikaw na talaga ang perpektong asawa. Para ito sa kinabukasan natin, Helenzo. CEO Pay, galing ito sa Wen Group. Sobrang binigyang diin. Sana ay personal mo itong tingnan. Ang iniimbitahan ay ang fiancé ng CEO ng NY. Ang Wen Group? Alam na nila ang aking pagkakakilanlan? Yung gusto nilang impatahan ay ang fiancé ng NY Group. Yun lang ang kailangan. Ang galing pala gamitin ng ganitong titulong pangalan. Kaysa maghintay lang, mas mabuting tayo nang kumilos. CEO Pay, gamitin ang titulo ng fiancé mo. Walang problema. Ikaw, bilang fiancé ko, pwede mo ba akong tulungan para sa palabas na ito? Sabik na ako makita ang kanilang mga mukha kapag nabigo sila. Sige, hindi na ako makapaghintay. Diyos ko, Assistant Sue, yung kwintas mo, baka ito yung Tears of the Deep Sea na nakuha ni CEO Hee sa auction. Sabi nila, nakabuo ito ng record. Helenzo, ang gastos pala nito. Totoo ba ang sinabi ni Mr. Lee? Baka magustuhan mo. Maliit lang naman yun. Talagang minahal ka ni CEO Hee. Ang pagbibigay sa'yo, kahit si Mrs. Wen, hindi kasing halaga mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Assistant lang ako. Si Wen siya ang totoong Mrs. Hee. Ang kwintas na ito, parang pagkilala lang ni CEO sa trabaho ko. Assistant Ho, sobrang humble mo naman. Kapag naimbitahan mo ang fiancé ng CEO ng NY, sigurado na ang kooperasyon natin sa ilalim ng inyong pamumuno, tiyak na madali ang Wen Group. Tama, yung huling kumpanya na nakipagtulungan kay CEO Pay lumabas sa stock market. Kaya huwag kalimutan na tulungan rin kami, ha? Huwag kang mag-alala, win-win ang ating kooperasyon. Seryoso, kapag magkasama si Mr. Hee at si Assistant Sue, talagang perfect ang magkasama. Kung hindi lang si Wenshi, Assistant Ho, matagal ka ng Mrs. Hee. Wanching, sa kooperasyong ito, salamat sa iyong plano. Narito na ang fiancé ng CEO ng NY! Wenshi! Paano siya? Wenshi! Paano siya? Wenshi, sa kritikal na oras ng kumpanya, parang pinipinsala mo lang ba? Wenshi, saan ka na nawala nitong mga nakarang araw? Alam mo ba, gano'ng kahirap ka hanapin? Hindi ito ang lugar mo. Halika, umalis na tayo. Busy si Mr. Hee sa kanyang malambing na asawa. At may oras ka pa para sa akin? Nakakatuwa naman. Malambing na asawa? Hindi ba si Wenshi ang asawa ni CEO Hee? Wenshi, lahat ito ay misunderstanding lang. Nung nasa opisina tayo, lasing lang ako doon. Si Assistant Sue ay tinulungan lang ako. Madam, tinututukan namin ni Mr. Hee ang business. Walang oras para sa kalokohan mo. Mas mabuti pang matino ka. Huwag mong hadlangan ang kooperasyon natin sa NY. Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita sa akin ng ganito? Ikaw? Wenshi, tama na. Ilang taon ka nang hindi pinapansin ng kumpanya. Wala kang alam. Hayaan mo lang kami ni Wanching dito. Umuwi ka na muna pagkatapos naming ayusin sa kaka... Bakit ako aalis? Helenzo, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Kayo ay ginagawa niyong lahat ng paraan para mapasaya ang fiancé ng CEO ng NY Group. Kayo ay ginagawa niyo lang lahat ng paraan para mapasaya ang fiancé ng CEO ng NY Group. Ikaw ang fiancé ni Pei. Pakinggan natin. Isang babae naging housewife na 5 taon at pinatalsik ay nag-aakto bilang fiancé ni Pei. Nagpanggap pa siyang fiancé ni Pei. Wenshi, may limitasyon ng pangarap sa araw. Hindi mo alam kung saan nakabukas ang pinto ng NY, di ba? Mas alam mo pa, kaysa sa assistant na umaakyat sa posisyon gamit ang murang paraan. Talaga? Nasisira na ba siya ng bayan? Sira naman siya ng Para bahay. umakto bilang fiancé ng Pei. Ang pagiging fiancé ni Pei ay isang taong matanda pero naiinggit at nagtatampo. Nakakahiya talaga. Wenshi, napakahalaga ng kooperasyong ito para sa kumpanya. Huwag kang manggulo dito. Security? Ang madam ay pagod na.
ipalabas niyo siya dito. Tingnan natin kung sino ang magtatapang. Huminto kayo. Tignan ko lang kung sino magtatapang na galawin ang aking asawa. Tignan ko lang kung sino magtatapang na galawin ang aking asawa. Asawa? Wensi. Sino ang lalaking ito? Habang nawala, araw-araw ka bang nagpakasawa kasama siya? Ikaw! Helen Jo, kung gagalawin mo pa siya, ipapaabot ko sa'yo na hindi mo na muling maiangat ang kamay mo. At dahil lang sa'yo, isang lalaking tinutustusan lang ni Wensi ay magtatapang sa harap ko? Helenzo, para sa akin, ikaw at ang kasama mo, si Assistant Su, ang tunay na nakakahiya sa publiko. Talagang naiinggit lang siya. Papalambutin lang yan. Wensi, huwag ka na magpakatalo. Kahit magalit ka sa akin. Nasa bahay pa rin ang altar ng ating mga magulang. Hindi mo ba nais na rin sila? Tumahimik ka! Hindi ka karapat-dapat banggitin ang aking mga magulang. Hindi ba sila dahil sa... Helenzo, tingnan mo nung maayos ang pagkawala ni Wensi. Eh dahil sa pagkikipagtagpo sa lalaking ito. Matagal na siya nakipaglabas. Ikaw ay nalinlang. Hindi dapat malaman ni Helenzo na ako nang bunyag sa katotohanan tungkol sa aksidente. Ay, samahan niyo! Helenzo, tingnan mo nang mabuti. Ang pangalan sa iyong marriage certificate. Ay ako ba? Anong relasyon ko sa'yo? Wensi, anong kalokohan ito? Kalokohan? Tingnan mo nang mabuti. Sa batas, ang kinikilalang Mrs. C ay siya, si Su Wencheng, samantalang ako, si Wenshi. Siya ay gumamit ng peking marriage certificate. At niloko ng 5 taon ang hangala ito. Diyos ko, ang marriage certificate. Ang asawa ay si Su Wenching. Si Miss Wen ay talagang niloko siya ng 5 taon. Oo, 5 taon siyang niloko. Pinagpatuloy ang pandaraya sa kayamanan at katawan at ginawa pang romantikong asawa ng sarili niya. Inilaan ni Wenshi sa kanyang kumpanya. Ang kapal ng puso niya. Talaga? Ano ba nangyari? Wensi, talagang gusto mo bang sirain ng lahat? Kung ipagpapatuloy mo, walang mabuti para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, kung gagalawin mo pa siya, ipapaabot ko sa'yo na hindi mo na muling maiangat ang kamay mo. Ano ba? Ano bang karapatan mo na pigilan ako? Security! Bakit kayo nakatayo lang? Palisin niyo na itong magulo at mabagis na lalaki at ang baliw na babaeng ito! Ngayon din! Sandali! Parang kilala ko ang lalaking ito! Si Pei! Ang presidente ng NY! Peye? Hindi ito posible. Ito, siguradong kapalit lang ni Wensi ang dinala. President Pei, ito si Assistant Lin. Talagang si Assistant Lin. Siya talaga ang presidente ng NY. Tapos na, si Helen Su ngayon ay natamaan ng bato para sa NY. Madali lang siyang durugin. Mas madali pa kaysa durugin ang langgam. Ngayon, iniisip ba ni President He na nagper-perform pa rin ako? Ngayon, iniisip ba ni President He na nagper-perform pa rin ako? Hindi. Tapos na. Lahat ay tapos na. Lenzo, ano na mangyayari sa kumpanya natin? Mga kasama, pahintulutan niyo akong pagpakilala ng maayos. Siya si Miss Wenshi. Hindi lang siya ang aking fiancé, kundi siya rin ang magiging asawa ng presidente ng NY Group sa hinaharap. Sa mga susunod na panahon, sana ay inyo siya suportahan. Siyempre, huwag kang mag-alala, President Pei. Agad kong ititigil ang lahat ng kooperasyon ko kay Helen Su. Miss Wen, talaga namang bagay kayo ni President Pei. Parang akma sa langit. Helenzo, sabi pa nga, kung nakilala ko si Pei, dapat ding pasalamatan ang 5 taon na nakaraan para sa inuming ibinigay mo sa akin. Ano? Ang lalaking yun ng gabing yun ay ikaw pala? Salamat, President He. Masama ang puso mo, pero nakatulong kasi sa magandang bagay. Wensi, ito, lahat ay hindi pagkakaintindihan lamang. Alam kong mahal mo ako. Magsimula tayo muli, okay? Itigil mo na nakakasuka mong pagpapanggap. Helenzo, Su Wencheng, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ibigay mo ang Wen Group at lahat ng bahagi nito o ipapahiya ko kayo sa lahat at ikukulong habang buhay. Ipapahiya ko kayo sa lahat at ikukulong habang buhay.
Ano na ang gagawin natin, Lenzo? Lahat tapos na. Wala na tayong kahit ano. Anong ikatatakot mo? Kapag nakuha natin ang board, ang mga matataliling matanda, ang kumpanya, mananatili sa ating kamay. Ang mga shares, hindi rin makakatakas. Kapag hawak na natin ang shares, panahon na para ilipat lahat. At tanggalin ang hangal mong yun. Lenzo, hintayin mo lang. Uminom ka muna ng tubig. Congrats sa'yo. Unang hakbang ng paghihiganti. Napakaganda. Pei, salamat sa'yo. Talagang salamat. Wensi, ako. Si Lenzo, may biglang stockholder meeting. Sinasabi nilang pumunta ako ng Las Gis. Kailangan mo ba na samahan kita bukas? Hindi na kailangan. Gusto kong ako lang ang lumaban sa laban na ito. Tsaka ko rin makikita kung anong pandar ang kaya nilang gawin. Sabi nila alas 9 ang meeting. Ngayon, 9:45 na. Nasaan na ba si Wensi? Hayaan ba nila maghintay lang ang board dito? Ganito ang attitude niya sa pagbabalik sa kumpanya. 5 taong hindi nakailam sa kumpanya. Ngunit ang posture ay kasing laki pa rin ng dati. Sa tingin ko, ang kumpanya, kailangan pa rin na si President He ang humawak. Isang housewife, ano bang alam niyang tungkol sa mundo ng negosyo? Kung ako ang tatanungin, si President He sa mga taong ito ay pinaghirap ng husto. Dapat siyang italaga ng board. Si Wensi naman, bumalik ka na lang sa kusina. Tama. Mga board members, mukhang nakalimot kayo na ang kumpanya ay pag-aari ng mga Wen. Miss Wen, 5 taon kang wala sa kumpanya. 5 buong taon, ang mundo ng negosyo ay nagbago. Marami nang nagbago. Ikaw, 5 taon? Talaga namang mahaba. Ang kahabaang iyon ay nagpapakita sa akin kung paano ang ilang uod ay sinira ang Wen Group. Ang ginto nilang tatak na parang sinukang lamunin. Wensi, ano ang sinasabi mo? 5 taon. Ang haba para makita ko ang karangalan na nakaraang tagumpay. Ang core team ay 45% ang turnover rate. May maling paggamit ng pondo, lampas sa 10 bilyon. Hindi na rin banggitin ang mga lihim na operasyon na nilubog ng kumpanya sa putik. Miss Wen, ang posisyon ng HR President ay kaya mong hawakan. Mr. Lee, pag-iusap, pag-isipan ninyo. Pero ang kondisyon ay kaya mong tapusin ng mag-isa ang pagkikipagtulungan ng pamilyang Su ng Taichung. Kung kaya mo ito, lahat ng board members ay talagang sasang-ayon at opisyal kang irerekomenda bilang CEO ng grupo. Pamilyang Su ng Taichung. Alam ng lahat na mahirap itong arokin. Alam ng industriya. Si Mr. Su, mahigpit ang mata at masamang ugali pa. Wenchi, kung kaya mong talunin ang hamong ito, ako, si Su Wancheng, ang unang kikilalanin at igagalang ka. Hintayin mo lang na madurog ka. Tama si Mr. Lee. Gawin na lang natin yon. Oo. Tama si Mr. Lee. Miss Wen, ipakita mo sa amin ang iyong kakayahan. Pamilyang Su ng Taichung. Ang hamong ito, ako, si Wenchi, ay tatanggapin ko. Si Mr. Su ng Taichung ay nahuhumaling sa tanawin ni Su Fengmian. Ngayong araw na ito, ang Pine and Crane Longevity ay aking kukunin. President Wen, mamaya ako ay tahimik lang bilang iyong katuwang sa bahay. Kapag kailangan mong magbid, bigyan mo lang ako ng signal. Oh, hindi pa ito si Miss Wen? Kasama ang kanyang tagapangalaga? Anong galing ng pagkakataon? Teka, Wensi, basta bumalik ka at bumalik ka sa aking tabi. Ang mga nakaraan ay maaari kong burahin. Ang kumpanya at ang mga shares maaari nating simulan muli. Lenzo, mukhang seryoso ang sakit mo. Gusto mong kunin ang painting ni Su Fengmian? Nandun ako. Huwag ka nang magtangka. Ngayong araw, ipapahiya kita at lulubugin ang iyong dangal. Sino ka ba? Akalain mo makakahadlang ka sa akin? Malapit na magsimula ang auction. Wensi, huwag masira ang mood mo dahil sa maruming bagay. Tara na, halika na. Ang susunod ay ang pinakahihintay na tampok na item. Guhit na National Painting Master na si Ginoong Su Fengmian. Isang bihirang likha, ang Pine and Crane Longevity. Simula ng bid. 10 million. Magsimula na. 15 million. 20 million. 30 million. 40 million. 50 million. Mukhang nagkakagulo ng dalawang babaeng ito. Ramdam na ramdam ang tensyon. Isa mas matindi sa isa. Mukhang seryoso ang laban. May palabas tayong aabangan. Hindi. Ang bawat taling ito
Ang biglang pag-ikot at detalye sa paraan ng pagguhit ng bato. Ramdam ang pilit ng paggagaya. Hindi natural. Ang estilo ni Mr. Su ay buo at malakas. Malawak ang dating. Ang lakas ng painting nito ay lumulutang. Ito ay peke. Wenshi, Mukhang natigil si Miss Wen. Siguro, ginamit niya ang credit card ni President Pei at mahirap ipaliwanag kapag uwi. Umaasa sa lalaki para bumili. Kahit mabawi ang painting, hindi mo pa rin masasabi sa sarili mong kakayahan. Miss Su, mas marumi pa ang bibig mo kaysa sa CR. Ikaw, sanay ka sa pagnanakaw. Ikaw, ang pangalawa, walang matapang na umami noong una. Huwag mong kalimutan na ang lahat ng nakasabit sa lig mo ngayon at suot mo ay binayaran gamit ang pera ng pamilyang Wen. tama na Wanching. Mag-ingat ka sa lugar. Auctioneer, ayon sa patakaran, nais kong umakyat sa stage para masuri ng malapitan ng painting. Siyempre po maaari. Miss Wen, sige po. Pati siya pwede ring suriin. Paano niya alam ito? Nagpapanggap lang. Akala niya eksperto na sa appraisal. Tingnan natin kung paano siya bababa sa stage mamaya. Miss Wen, may conclusion ka na ba? Pasensya na po. Sandaling maling tingin kanina, nagdulot ng maling hatol. Ang painting na ito, matapos ang masusing pagsusuri, ay tunay na obra. Walang duda, tunay nga! 55 million! Nakakahiya naman. Diretsong sabihin mo kung hindi mo kaya. Ang tangas pang insultuhin ng tunay na obra, napakaliit ng isip mo. Hindi ka karapat-dapat. 100 million. Wow! 100 million? Si Miss Wen mukhang seryosong manalo. 150 million. Hindi pwede siyang manalo. 200 million. 300 million. 1 billion. Wanching, nababaliw ka na ba? 1 bilyon, halos ito na ang lahat ng liquid cash ng kumpanya. Kung itutuloy mo pa ang pagbid, kapag naputol ang cash flow ng kumpanya, pareho tayong malulugi. Tayong dalawa! Lenzu, huwag kang matakot. Kung makuha natin ang painting na ito at mapasaya si Mr. Su, ang mga resources at proyekto ng pamilya Su ay dumarating ng tuloy-tuloy sa atin. Kaya malit na bagay lang ang perang ito. Kayamanan ay makakamtan sa panganib. Laban na. 1.5 billion. Wow! 1.5 billion. Si Miss Wancheng ay nagbid ng 1.5 billion. Mayroon pa bang ibang collector na magbibid? Wala na bang iba? Hindi na ako makikipagpalit. Wenshi, hindi problema ang pondo. Pei, salamat. Baka tama ka nga. Baka hindi ko na kayang patakboy ng kumpanyang ito. Nahuli na ang isda. 1.5 billion! Pangalawang bid! 1.5 billion! Pangatlo! Sold na! Congrats kay Miss Su Wancheng! Wenshi, tignan mo, ang sarap sana kung naunawaan mo realidad ng mas maaga. Ngayon, bumili ka sa akin. Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawa noon, hindi ko na bibilangin pa. Oh, Wenshi, tila sumuko ka na. Mukhang ang tunay na obra ni Shufeng yan at ang posisyon ng presidente ng Wen Group ay mawawala sa'yo. Nakakahiya naman. Parang asong ligaw. Helenzo, congrats sa inyo. Ginastos niyo ang 1.5 billion para sa isang magandang treasure. Sana bukas sa appraisal ni Mr. Su, maging masaya pa rin kayo nakangiti. Pei, tara na. Sige. Ginoo, tingnan niyo itong painting. Lumang bagay, lahat ay magagandang bagay. Pei, ang totoo, ang painting na yun. Lumayo ka! Ingat po. Ang dumi naman. Ang luma at mura. Security! Saan ang galing itong taong ito? Agad niyo siyang palabasin! Si Wancheng, inaapi mo ang matanda. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Salamat. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang, ayos lang. Kabaitang dalaga. Salamat sa'yo. Ang maliit na bagay na ito na walang halaga, ibibigay ko sa'yo. Para na rin itong pagtulong mo sa akin na ibangon ko ang matandang katawan ko. Wenshi, hindi ka dapat matalo sa auction at narito ka't nagkakalat ng basura. Pero naman, ang lumang bagay at ang kalat niya ay suwak naman sa iyong miserabling itsura. Tila akma sila. Tama na, Wanching. Wenshi, bukas ay birthday celebration ni Mr. Su. Pinapayo ko sa'yo, mag-ingat ka sa sarili mo. Miss Su,
Ingatan mo ang bibig mo. Kung magsilita ka pa ng isa pang maruming salita, hindi ako mag-aatubling iparamdam sa'yo kung ano ang pakiramdam ng pagkawalang-wala. Ngayon mo malalaman. Paano ito posible? Ang legendary na painting ng mangosteen ay napakahalaga. Si Mr. Su ay itinuturing itong buhay niya. Hindi niya ito inaalis. Paano niya ito ipahiram sa isang matandang nasa kalye? Ginoo, ang mangosteen na painting na ito, saan po ninyo nakuha? Dalaga, hindi lang mabait ang puso mo. Maganda pa ang mata mo. Sabihin mo na lang kung may duda ka. Ako'y matanda na. Ang apelido ko ay Shu. Shu? Kayo po ba si Master Shu Fengmian? Si Shu Fengmian? Imposible. Wenshi, baka napagod ka na sa pag-iisip ng painting. Ang matandang artist na ito, paano maaari siya si Master Shu? Isang painting lamang. Kung maibigay ito sa isang taong nakaka-appreciate nito, doon ito kabilang. Dalaga. Ang mabuting puso ay hindi pinapabayaan ng langit. Ang mangosteen painting na ito ay ibibigay ko sa iyo kung kayo ay may kaugnayan. Tingnan natin kung sino ang dumating. Hindi ba ito ang Miss Wede na talo kahapon sa auction at naglakas ka pang pumunta dito? Dinala niyo pa ang painting na ito na nakuha sa basura para ihandog kay Mr. Su sa kanyang kaarawan? Wanching, hindi mo dapat pagsabihan ng ganun. Si Wenshi ay nag-effort rin. At tungkol naman sa regalong ito, totoo, medyo simple nga lang. Sanay na si Mr. Su sa mga bihirang bagay. Mataas ang kanyang pamantayan. Wenshi, payo ko lang sa'yo, aamin ka ng pagkakamali ngayon at sumama sa akin. Mas mabuti kaysa mahihiya ka sa harap niya mamaya at masisira ang mukha ng pamilyang Wen. Wen family? Sino nga ba siya sa pamilyang Wen? Kasi nga, isang basurang timbalang pero mayabang pa rin pumunta sa karawan ni Mr. Su. Talagang regalo ni Mr. He ang totoong malaking diskarte. Tila totoo nga mga sabi-sabi na dinaboy ni Mr. He si Wenshi palabas at ginamit lang siya ni Mr. Pe para sa aliw. Sino pang magtatangkang magsalita? Tumahimik na muna! Simula na ang pagpapadala ng regalo! Mr. Su, naway kasing lawak ng silanganan ang iyong kaligayahan. Mr. Su, sana'y mabuhay ka ng matagal. Mr. Su, maligayang kaarawan. Mr. Su, alam ko po na labis ninyong minamahal ang mga obra ni Mr. Shu Fengmian. Kaya naglaan kami ng malaking effort at gumastos ng 1.5 billion yuan upang mapunta sa inyo ang tunay na obra ni Mr. Shu, ang Pine and Crane Longevity. Sige, buksan ninyo para makita ko. Diyos ko! Talagang ang songhyanan nito, ang kaladid nito, ang aura nito. 1.5 billion yuan? Ang laki ng sakripisyo ni Mr. He. Lubos ang kanyang sinseridad. Mukhang kooperasyon ng Su at Wen ay talagang para kay Mr. He. Binabati ka naman, Mr. Binabati He. ka namin, Mr. He. Kalokohang bagay! Ang tapang ninyo! Gamitin ang napakasamang peke na pinta para lokohin ako! Peke? Peke ang larawang ito? Paano ito posible? Hindi ito peke, imposible! Ang guide auction house, ang certificate, pumastos kami ng 1.5 billion yuan. Huwag po kayong magalit. Paano ito posible? Ang Guide Auction House, itim sa puting papel at certificate, ipinuhunan ko lahat ang buong 1.5 billion. Paano? Bumili ba kami ng isang malaking biro lang? Pakicheck niyo lang muli. Baka napagkamalan lang. Napagkamalan? 60 taon na ako sa larangan na ito. Hindi pa ako napapatingin sa mali. Para sa mga kagaya mo na maliit at masama, tuturuan ako kung paano tumingin sa mga pinta. Ito, ang tinta ay lumulutang. Walang lalim. Ang galaw ng brush ay mahina. Walang karakter. Ang seal ay mababaw. Peke ang pag-uusisa ng panahon. At 1.5 billion pa. Maging 150 million ay sobra pa. Ang lahat ng aking yaman ay nawala na lang. Wenshi! Ikaw na mabagsik at mababang tao! Ikaw ang naglagay ng bitag laban sa amin! Ikaw ang nagbayad sa iba para gumawa ng peke! Ikaw ang gustong patayan kami! Misu, ang paranoia mo ay sakit. Dapat may itong gamutin agad. Ang pintana ito ay pinaglaban niyo at pinagkompetensya. Ang perang ito ay kusang loob niyong ibinigay. Ang sisi sa inyong sariling kapalpakan. Sa kasakiman at katamaran niyo. Hayop ka! Papatayin kita! Mga hayop! Paano kayo naglakas ng loob magwala rito sa kaarawan ko, ha? Mga tao! Alisin mo ang dalawang walang utak na ito mula rito!
Mr. Su, huwag kayong Tawarin magalit. mo kami. Alam namin ang mali Alam namin namin. ang mali namin. Tawarin niyo kami. Tama na, Wanching. Hindi ka ba nahihiya? Kung magpapatuloy ka, wala nang kooperasyon. Ang mahalaga ngayon ay lumabas ng marangal. Kung hawak ni Wenshi ang basurang pintura, mas lalo siyang hahamakin. Hanggat hindi pinapansin ni Mr. Su ang basura niya, si Wenshi darating din sa atin. Oo, si Wenshi, ang hayop na yun. Ang hawak niyang scroll ay marumi at sira. Baka iyon ang basura na kuha ni Chichiao. Si Mr. Su, anong posisyon niya? Paano niya papansinin ang ganong bagay? Hanggat hindi niya ito kinikilala at pinapahiya sa publiko, may pagkakataon tayong makabawi. Sayang lang, pasensya na, mabibigo kayo. Mr. Su, ito ang alay ko sa inyo bilang regalo. Sana'y wala nang dagdag na problema. At ang basurang ito pinagkakatuan niyo pero ipakita. Kahit nakabili si Mr. Hinong Peke at ginastos ang 1.5 billion, ang regalo ni Mrs. Wenshi, sobrang payak at mura. Ito ang karawan ni Mr. Su. Ngayon, may magandang palabas tayo. Isang peke at isang basurang regalo. Si Mr. Su ngayong gabi, siguradong magagalit siya. Paano ito malalaman? Alin dito ang totoo at peke? Ito ay kay Xu Fengmian. Halaga ng bilyong yuan ang Shanzhou painting. Wow! Ano? Ito pala. Ang Xu Fengmian Shanzhou painting na nagkakahalaga ng bilyong yuan. Wow! Ano? Paano ito posible? Ang painting na nakuha ni Wenshi. Paano ito posible? Na tunay na gawa ni Master Xu Fengmian at nagkakahalaga pa ng bilyon. Wenshi, bakit palagi kang maswerte? Miss Wen, dumating ka ngayon para sa Tai City Amusement Park, ang proyekto ng kooperasyon. Opo, Mr. Su. Alam ko kung gaano kahalagang proyektong ito sa Tai City at naniniwala rin ako na kaya ng Wen Group na gawin itong proyekto bilang benchmark. Ipinapangako ko sa inyo, hindi ko kailanman bibiguin ang iyong tiwala. Mr. Su, ang NY Group ay handang ganap na suportahan ng kakayahan ni Wenshi at ang kinabukasan ng proyektong ito. Mr. Su, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Sige! Ha! Tumahimik na muna! May ipapahayag akong napakahalagang bagay. Kayo, binigyan ninyo ako ng ganitong mahalagang regalo. Kaya ang proyekto sa Tai City Amusement Park, bilang balik pa sa salamat, ipinagkakatiwala ko ito sa Wen Group. Binabati ka po namin, President Wen. Binabati ka namin. Pa, nakita niyo ba? Nagtagumpay ako. Wenshi, sandali! Helenzo! Tama na! Wenshi, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Nung una, ang peking kasal, akin ang kasalanan. Napaniwala rin ako noon ng aking emosyon. Tignan mo sa loob ng 5 taon kong ito. Pinangangalagaan kita. Hinahawakan kita ng may pag-iingat. Patawarin mo naman ako. Magsimula tayo ulit, okay ba? Helenzo, hindi mo alam kung nagkamali ka. Alam mo lang na tuluyan kang natapos. Natakot ka na. Wenshi, pakinggan mo ako. Sa 5 taon na ito, bilang isang outsider, ginawa ko ang lahat para mapahalaan ang grupo para sa'yo. Kung walang tagumpay, mayroon naman akong pinaghirapan tungkol sa pagkikipag-asawa kay Wanching. Ito ay hindi maiiwasan. Ginawa ko ito para matulungan ka na mapanatili ang mahalagang tauhan ng kumpanya. Bumalik ka bilang isang housewife at iniwan mo sa akin ang napakaliking trabaho na ito. Hindi ko maiiwasang ma-excite. Tapos ka na ba? Wenshi, alam ko nagalit ka pa rin. Ang pagkikipag-ugnay mo kay Pei, ginawa mo rin para saktan ako. Aaminin ko, nagkamali ako tulad ng ibang mga lalaki sa mundo. Basta bumalik ka sa akin. Magtatala tayo ulit ng tunay na kasal. Ipinapangako ko, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Helenzo, sumusobra ka na talaga. Tapos na ba kayong magpanggap? Ang sampal na ito para sa aking mga magulang na namatay ng walang katarungan. At ito naman, para sa iyo mga kasinungalingang walang hiyakat sa 5 taon ng panlililang mo sa akin. Helenzo, bago ka umalis, marigalo ako para sa'yo. Tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung ilang sorpresa ang itinago mo sa palagay mong kontrolado mo lahat. Dahil sumusobra ka na talaga. Sorpresa? Oo, sorpresa. Ito ang aking regalo ng pamamaalam para sa'yo. Sana'y karapat-dapat ka rito. Pei, alis na tayo. Suwanching, ipaliwanag mo to sa akin. Ano ba talaga itong mga to? Hindi, Lenzo. Lahat ito ay peke. Lahat ito ay gawa-gawa lang. Tiyak ng babaeng yun si Wenshi. Gusto kaming bitagin. Gusto kaming paloy ang relasyon. Teka! Pinagkilingan kita ng sobra. Kung kailangan mo ng pera, ibinibigay ko. Kung kailangan mo ng katayuan, ibinibigay ko. Ganito mo lang ba ako tratuhin? Helenzo, pinapakita mo na mabuti ka sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang tingin mo sa akin sa loob ng 5 taon? Isa lang akong kasangkapan na tatawagin mo kung kailan mo gusto at itatapon mo rin kung kailan mo gusto.
Isang lihim na minamahal sa dilim at isang white glove para ilipat ang yaman kay Wenshi. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang mga taong ito, hindi ko lang isang sinusuportahan. 5 taon. Lahat ay totoo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ikaw ay hindi sapat. Tama na! Tumahimik ka na! Sinasabi mo sa akin na tumahimik? Helenzo, gusto mo rin ng isang lady tulad ni Wenshi para magbigay ng magandang imahe. At gusto mo rin ng isang babaeng gaya ko para alagaan ang kama mo. Saan ka makakita ng ganitong swerte sa mundo? Karapat-dapat lang na iniwan ka ni Wenshi. Ibinigay niya ang lahat para sa'yo. At ikaw naman, pinakasalan mo ako, ang iyong assistant. Sinasabi mo ba sa sarili mo na tama yon? Hindi ganun. Ako ang nagkasala kay Wenshi. Tanging siya. Tanging siya lang ang tapat sa akin. Kailangan ko siyang maibalik. Kailangan ko siyang maibalik! Hello. Ako to. Maagang plano. Si Wenshi ay kailangang mamatay. Pei, nakuha na natin lahat pabalik. Bukas, gusto kong pumunta sa sementeryo at makita ang aking mga magulang. Sabihin mo sa kanilang magandang balita na ito. Bukas, sasamahan kita. Mula ngayon, hindi ko nahayaang sino man ang manakit sa'yo kahit man lang ng konti. Naniniwala ako sa'yo. Wenshi, pwede ba kitang tawagin ganito palagi? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka habang buhay at maging legal na fiancé ko? Ayos ba? Sige, tayo. Subukan natin. Ha? Pa, Ma, dumating na ako para makita kayo. Pasensya na. Pinabahala ko kayo ng matagal. Huwag kayong mag-alala. Ang pumatay sa inyo, hindi ko pababayaan kahit isa. At ang kumpanya ay nakuha ko rin pabalik. Wenshi, dumating rin ako para makita silang dalawa. Umalis ka! Hindi ka karapat dapat pumunta dito! Pa, Ma, noon, ako ang niloko ng sariling puso. Ako ang nagkasala kay Wenshi, pero nilinlang din ako ni si Wencheng, kaya nabulag ang aking mga mata. Ipinampangako ko sa espiritu ninyong dalawa na gagamitin ko ang buhay ko para protektahan si Wenshi at magiging mabuti sa kanya. Wenshi, alam kong mahal mo pa rin ako. Kalilimutan natin ang nakaraan at magsimula ulit at kukunin ang tunay na marriage certificate. Ipinapangako ko, gagawin kita maluwalhating bagong kasal. Ipinapangako ko, gagawin kita maluwalhating bagong kasal. Alisin mo maruming kamay mo. Siya ang aking fiancé. Ang fiancé mo? Pei, huwag yun na ako lilangin. Alam kong peke kayo. Si Wenshi ay nagmamahalang sa akin at palaging ako, umalis ka na! Ngayon, naniniwala ka na ba? Sila ay umalis na sa sementeryo. Lahat ay ayon sa plano. Wenshi, hindi kita tatantanan. Kahit hindi ko maintindihan, pakiramdam ko lang na ang larawang ito. Ano nangyari? Si Su Wencheng ay tinawag ako sa bodega. Sabi niya tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Halata namang isang bitag ito.
Sila ngayon ay nababaliw na. Ngayon, ganito na siya, nagkakabaliw. Alam kong isang bitag ito, pero kahit apoy o bundok ng mga blade, pupunta ako. Ito ang dugo ng aking mga magulang na dapat katarungan. Sige. Sasamahan kita. Kahit sa impyerno o langit, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tara na. Kung ganito sila nagmamadali, saan kaya sila pupunta? Suan Cheng! Hindi mo ba sasabihin sa akin ang katotohanan? Lumabas ka rito! Anong bilis? Gusto mo bang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang? Ngayon, tama ang iyong tinanong. Dahil narito ako mismo sa lugar. Nakita ko mismo sila na nagmamakaawa na parang aso habang nakatingin kay Helenzo pagkatapos ng putulin ng preno nila. Sobrang nakakaawa. Suan Cheng, papatayin kita! Wensi, kumalma ka. Huwag kang mahuhuli sa bitag. Huwag kang magmadali. Sinasadya niyang galitin ka. Suan Cheng, ang pagdukot, pagsubok sa pagpatay, mga kasong pagpatay. Alam mo ba na ngayon nasa bingit ka ng walang hanggang kapahamakan? Walang pag-asa. Bumagsak na ako noon pa man. Dahil kayo at si Helenzo ang inutil ang nagpilit sa akin. Ngayon, walang sino man ang magkakalabas dito ng buhay. Sino man ang pumatay sa babae. Doble ang gantimpala. Patayin niyo sila! Tumakbo ka na! Gusto mong tumakas? Wenshi, tapos na ang magagandang araw mo. Ngayon, ito na ang iyong libingan. Bumaba ka na at sumama ka sa iyong mga magulang! Wensi! Bumaba ka na at sumama ka sa iyong mga magulang! Wensi, umilag ka! Wensi, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Helenzo! Isasalba mo pang babaeng ito? Suan Cheng, nababaliw ka na ba? Wenshi, gusto mo bang malaman kung paano namatay ang mga magulang? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Siya, si Helenzo, upang makuha ang shares ng iyong pamilya, ay siya mismong pinuputo ng preno ng kotse ng iyong mga magulang. Helenzo! Bakit mo ginawa ito? Itinuturing ka ng aking mga magulang na parang anak nila! Wensi, noon, nawala rin ako sa aking isipan. Oo, dahil sa babaeng ito, itong babaeng ito. Sa bawat araw mula noon, ako'y nabubuhay sa pagsisisi. Pakiramdam ko, parang mas mabuti pang mamatay. Ang babaeng yun. Papatayin kita! Mag-ingat ka! Wensi! Peye! Peye! Huwag kang mawawala! Kaya mo yan! Tumawag kayo ng ambulansya! Hindi ka papatay? Sige, dadagdigan ko pa ng saksak. Sama-sama kayong bumagsak sa impyerno! Huwag kang gumalaw! Mga pulis kami! Ibaba mo ang armas mo! Helenzo, ikanakasa ka sa pagpatay sa pamilyang Wen 5 taon na nakalipas. Sumama ka sa amin! Halika na! Kaya mo yan! Darating na ang ambulansya! Wensi, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Konting sugat lang ito. Hindi ako mamamatay. Handa ka bang ibigay ang sarili mo? At bigyan ang sarili mo ng pagkakataong muling mabuhay? Wensi, pakasalan mo ako. Peye! 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 Huwag ka munang mamatay! Hindi ba sinabi mo pagkakasalan mo ako?
Mga ginoo at mga ginang, lahat ng bisita sa lugar, lahat ng kaibigan sa lugar, muling ituon natin ang ating pansin sa panimulang punto sa kabilang dulo ng hantublado. Samahan natin at tagyapin ang nobya na nagniningning sa kanyang paglabas. Sinasabi ng iba na sa buhay natin mararanasan natin ang love at first sight sa marami at mutual na pagmamahal sa ilan. Ngunit isang tao lang ang matatagpuan natin na makakasama natin sa paghahanap ng kaligayahan. Kaya ngayong araw, ang kaligayahan at pagmamahal na ito ay dumating ayon sa tamang oras. Yeah! Woo! Mabuhay! Mr. Peye, Miss Wenshi. Ngayon, mangyari sa harap ng lahat ng bisita sa lugar. Palitan ninyo ang inyong mga singsing bilang simbolo ng pagmamahal at katapatan. Ngayon, Ginoo, maaari mo nang yakapin at halikan ng iyong bride. Woo! Magaling ka na kayo! Magaling ka na! Woo! Ano nangyari? Sinuntok ako ng baby. Ang maliit na ito. Ang galing pumili ng oras. Masakit ba? Hindi. Pilyo, huwag mo nang lamunin si Mami. Si Papa ang unang tututol. Tanga. Babae man o lalaki, pareho silang mahalaga sa atin. Huwag paboran ng isa. Baka lang manggulo siya sa'yo. Pero sa puso ko, ikaw ang una. Bago kita nakilala, ang aking pag-ibig ay parang bulaklak sa salamin o buwan sa tubig. Mapanlin lang at madaling masira, punong-puno ng sugat. Ngunit gamit ang iyong tapat na puso at buhay, itinuro mo sa akin kung paano hawakan ang pag-ibig sa pinakamalinaw at pinakamatatag nitong anyo. Mula noon, ang bulaklak ay namumukadkad sa labas ng salamin at ang buwan ay magiging buo sa tubig. Asawa ko, salamat sa iyo sa natitirang buhay ko. Pakialagaan mo ako.